Hi guys! Welcome back again to my channel, and this time dahil tuwang-tuwa ako sa welcome nyo sa Best Finds Beauty Product 2020 namin. Kaya nga nag-decide kami and buong team mag-offer sa inyo, mag-offer ng Best Find of 2020 pa rin, pero food edition. So alam natin lahat during the ECQ, lahat maging kanyang-kanyang version of chef, lahat maging elevated of something version eklavu ng chef. So, I'm using the time right now to give you or to share with you the highlights of the food PR kit na tanggap ko before. And I put all the favorite ones on my list today. As you can see, ang dami guys. So, ito sinishare ko lang sa inyo kasi malapit na po yung Noche Buena natin lahat. So, kung hindi pa rin kayo umorder ng favorite food or yung hindi pa rin kayo alam kung ano yung nahanda nyo sa Noche Buena, hopefully this video gonna be a help for you guys. So, let's start! Ayan na guys, yung video nito, hindi like what you guys might expect na ngayon. Kasi akala nyo mumukbang ako. No. Gusto mo yung no? Anyway, ito, yung pagkain nito is actually from Craver's Canteen. Boneless chicken barbecue rice nila. Pinili ko siya sa listahan ko kasi I can't really count anymore kung ilang beses ako kumain ito. If I can say, bawat magla-lunch ako sa office, kung walang kong baon, in-order ko sila agad. Kasi ganun ka-favorite ko siya at ganun ka-easy to eat or ilunok siya. Hindi siya boring kinain. In fact na kahit sabi ko ayaw ko mag-mukbang, pero sige, kainin ko siya. Kasi ang sarap niya guys, kasi alam mo yung chicken niya pina-fry parang tonkatsu yung style, and then with barbecue sauce, and then on the rice, and then super sarap niya. Tapos yung Craver's Canteen, you can find it sa Grab. Grab Food, Craver's Canteen. Check nyo lang. And then, they have so many kitchen under Craver's Canteen. This one is under Tokyo Dawn. And then, but still, you can check sa Craver's Canteen. Or if you don't know, if you get confused how to order them sa Grab, hopefully you can message them on Instagram. They'll guide you on how to order. And then next, my favorite from them, definitely, yung first menu nila is the burger. The burger is actually this one, is the blue cheese burger, yung lagi ko in-order rin. If you love blue cheese with burger, ito na siya. Perfect combination yung burger patty nila. Super totoong karne. Hindi siya, walang extender, walang anything like that. And super premium yung lasa ng burger niya, especially with the blue cheese guys. So definitely on my list rin siya kasi alam mo naman, during the ECQ, walang ko trabaho. Yung trabaho ko ay kain ng kain lang. Karata ka. Yung next on my list, actually, di lang siya pinakamasarap steak sa buong Philippines. Pero yung lasa niya, kuhang-kuha niya fileto, yung kinakain ko sa Florence, sa Italy. This one is actually from Azúcar y Sal MNL. So, azúcar is a Spanish word for sugar. E is N, tama ba ako? And then sal is salt, and then MNL, Manila, parang ganun. I'm going to put it on the screen also. Ito perfect for Noche Buena nyo kasi super simple yung pagkain, super wala ko ibang spoon. Na-miss ko to. They cook this fileto in with perfection. Look at that, thinly sliced. Look at that, yung gitna niya medyo namumula pa rin. So hindi siya overcooked, hindi rin siya undercooked. So, super sarap siya with rice or over mashed potato, and super sarap niya. And they have an option for 1 kilo, half kilo, 2 kilos. Yummy. Meanwhile, Nagugulat kayo bakit steak may sabaw or may sauce? This one kasi parang fileto ng Florence. Very Italian, very Mediterranean.
Alam mo, parang very gambas yung lasa niya, pero beef. Parang ganon. Steak siya, pero lasang gambas or lasang salpikaw. Tama ba ako? Yung ganon. Super, yung mo, hindi mahirap kainin and it's easy to eat also. And top choice ko siya ngayon, guys. Super sarap. When I want to eat seafood or crab especially, Lay's Kitchen, yung specialty nila is actually crab. And then this one is actually chili crab, the Singaporean style. Pero yung favorite ko rin sa kanila, maraming sila style. They have yung mga Cancun style. They have yung mga Cajun Cancun. Cajun. And then they have also yung Thai curry style, which is my favorite. And then this is their new version of chili crab. So definitely this one. At hindi ko pwede mukbangin ngayon kasi mahirapan kainin to. During the pandemic, they come out with something new, which ito, hindi na bago yung menu sa buhay natin. Hindi na bago yung sushi bake. I'm pretty sure lahat kayo familiar with sushi bake. During the pandemic, siguro mga 15 brands or 15 nagbebenta ng sushi bake nagpadala sa akin. Pero pinakamasarap talaga ito siya, guys. Sushi bake from Lay's Kitchen. Walang sugar coating, walang anything. Totoong premium siya kasi sa sushi bake nila meron tiger prawns at meron scallop talaga, guys. And yung totoong high-end version of crab stick ginamit nila for their sushi bake. Meron ako nori dito, pero nahirapan ako mag-open. Tingnan nyo. This is explain why I love it so much. Look at the ratio of the toppings and the rice, guys. Diba? Sulit na sulit siya. As in, walang tatalo. As in, super sarap niya. Yung ibang sushi bake kasi nakakaumay when you eat kasi too much mayo, kasi too much cream. Pero this one, hindi, may laman. Super premium yung taste niya. Medyo kamahalan siya pero super sulit, guys. Feeling ko kalahati pwede mo itanggal yan tapos maging rice topping siya. Let's go for Filipino. Home cook, karinderya style pero super sulit, value for money talaga. I like to order from Hot Dish. Ito kasi yung top 3 produkto nila yung lagi ko in order is actually Bicol Express. This one. And then this kare-kare. This kare-kare amazing. Parang hindi siya kare-kare kasi parang feeling ko may mani siya. Tama ba ko? Peanuts. Yung parang very creamy, yung sauce niya very thick and creamy. And then the next one, this is what they call sisig pansit. Grabe talaga yung sisig pansit nito, guys. So this one, yung gusto ko sa sisig niya, tingnan mo yung nakawak ko. Naka-cling wrap kasi, guys. Kasi ano siya, super malutong and crunchy siya at the same time on the dry side. Kasi alam mo yun, yung parang masarap yung sisig, yung ganun texture. And they put it on top of a pancit. So parang, alam mo yung parang when you bite every spoon of the pancit, may surprise soft sisig flavor. And yun yung gusto ko sa kaya, hindi nakakaumay yung sisig pancit nito. As in, kahit dinala ko ito dati sa office, lahat ng tao namin sa office love nila to. Nagulat din sila the combination of the sisig and the pancit. Kahit sunod-sunod na araw, kung kailan ko umorder sa kanila, same order pa rin. Kasi ganun ako, guys, medyo on the loyal side ako. So, if I like something, I really order it all the time. And then moving on naman sa another trendy food during the quarantine, which is ubi pandesal from Kennedy Kitchen. Super sulit siya. At kahit overnight or kahit 2 days after, masarap pa rin yung texture niya, hindi nagbabago. So open ko lang to, guys. Oh my god, look at that, oh. Super cute kasi yung packaging niya rin eh. Parang, oh. Look at that, guys. Ito kakainin ko talaga to. Kasi hindi kailangan ng spoon. Can you guys see? Kita ba yung cheese niya? Paano kakapal? It's homemade. Kasi nafe-feel mo yung yung lasa ng ubi. Kasi yung iba kasi parang may aftertaste kasi gamot ata yung gamit, di ba? Ayun na, sabi ko hindi ako kakain, ano ba yun? Ang ganda ng box niya, tapos it comes with a ribbon.
Parang old rose ribbon, super ganda niya. Look at that. But they have also new flavor, which is they launched recently. Oh my god, wait lang. Bagong flavor nila, Nutella. Parang siya choco pandesal, pero yung laman niya is Nutella hazelnut spread. Ito, ang bango-bango nito, super sarap nito. Pero I'm going to keep this one and yari ito tomorrow morning sa aking breakfast. 12 pieces in one box. Tapos what a perfect gift to your friends. Kahit wala kayo sa Christmas party, or bawal tayo mag-party, pero you guys can send something like this to your friend so that they feel love or they feel that you care for them. Oh my god, ang sarap! Ayun na guys, next pasok tayo sa dessert, which is my favorite. Pansin nyo ba sa listahan kong dami rin yung dessert kasi I am a dessert person. Who will not love chocolate chips cookies? I know, first part of the quarantine, I was baking cookies, I was sent to people, to friends. Pero yung natikman ko nito, yung pinadala sa akin, hindi na ako maghahawak ng baking tools ko. Kasi sabi ko, sige na, bili na lang. Kasi parang mas masarap talaga yung gawa niya eh. Sa lahat ng chocolate chip cookies na try ko, ito yung pinakamasarap kasi malaki. And then what I like also, tingnan mo guys, so parang old-fashioned talaga siya. Kasi I'm not into the thick one, yung super chewy. Ito tama lang yung chewiness niya. Super sarap niya. And so good. And this is expensive. This is from Retro Sweet. Si Retro Sweet kasi is my go-to place to order dessert. From cake, from cheesecake. They have double-deck cheesecake. Super love ko rin. Pero for my list, it was really hard for me to decide kung ano ipapasok ko sila sa top best find ng food edition nito. Kasi ang daming menu nila yung favorite ko. Pinasok ko yung cake nila, yung sa listahan ko actually, carrot cake. This carrot cake, sinama ko siya sa listahan ko not just because aside from being super sarap niya, pero yung laman niya guys, punong-puno yung laman, siksik at ang bigat, tingnan mo. And it's very old-fashioned. Alam mo yung carrot cake kasi, it should be the old-fashioned carrot cake. Yun talagang gusto ko. And if you're like me, who love old-fashioned carrot cake, oh my god. Ang sarap niya talaga guys. If you want to know ano yung lasa nito, umorder na kayo. This is from Retro Sweet also. And yung Retro Sweet, what I like about them, sa lahat ng kaibigan ko may birthday, mga client ko may birthday, in-order ko sa kanila. Yun yung gift ko sa kanila lagi kasi super affordable niya and it's easy to order from them. Just order from Instagram and then they prepare it right away. Of course, few days before, you order it and then they can arrange for delivery also for you guys. Since hindi ako Filipino, so hindi ako mahilig ng ubi cake. Until na-try ko to, kasi dati maraming nagbibigay ang nagsasabi sa akin karamihan ba yun? Karamihan, yung super sikat yung ubi cheesecake. No offense, masarap talaga yan. And everyone at home really love that one. Pero when I tried this one kasi amazing guys. Hindi ko lang alam kung anong klaseng cake nito. Ubi cake pa rin, chiffon cake pa siya. And then yung ano niya, yung cake niya mismo may mga bits of ubi talaga. Yung parang ginamit nilang fresh ubi at hindi masyado matamis. That's why I like it. And what I like also, the size hindi siya malaki. Hindi siya masyado malaki pero hindi siya nakakaumay. Kaya nga I like it so much. This is from Kai Andre Kitchenette. So I'm going to put it here so you guys can really check their IG, their Instagram. Actually, yung ubi pandesal nila masarap din. And ensaymada nila. Pero it was really a fight between Kennedy Kitchen or Kai Andre Kitchenette pandesal. So I decided to go for the cake na lang with the Kai Andre Kitchenette. Pero yung ensaymada nila super sarap din guys. Dessert pa rin, it's frozen brazo. This one is actually, alam mo, believe it or not, I'm not a fan also of brazo, especially frozen brazo kasi for some I find it a little bit malansa because of the egg they're using.
But this one, guys, they have so many flavor, and my favorite is the strawberry frozen braso. So it's really messy lang ngayon kung i-open ko siya kasi I don't have enough plate and spoon. So I just want you guys to try it kasi ang sarap siya, parang kumakain ka ng ice cream, lalo yung feeling niya, guys, parang kumain ka ng ice cream na na braso. And then the size is really okay lang, hindi masyado malaki, hindi masyado makapal. And at the same time, they have another flavor also. They have mocha, they have chocolate, they have and this one also my favorite, which is the fruit salad flavor. So parang kumakain ka ng fruit salad and frozen braso into one. So kung mga tao tamad kumain yan, isa lang, parang natikman ka ng dalawang pangkain. Charot. So, ayan na guys, tapos na po yung natin. Best find of 2020 food edition. So hopefully this video is really a help for you guys to send food or to celebrate this Christmas during Noche Buena. If you still don't know what to order, what to prepare, or what to handa with your family. So this is really my humble favorite. I want to share with you guys so that you guys really have a really nice and beautiful evening to have the Noche Buena with your loved ones, with your family. And thank you so much for watching this video. If you have more questions or if you have suggestion on what video I should do, please comment in the comment box below. If you haven't subscribed to my channel, please do not forget to subscribe because it means a lot to me. And of course, do not forget to hit the bell button so you guys will be notified every time I have a new video. And I'll see you guys in my next video. And for now, let's spread love and let's share all the blessings that we have so that everyone around us feel the joy of Christmas.